Alright guys, so ngayon naman ay gagawa naman tayo ng isang activity. So, para may-apply yung mga ginawa natin at saka kayo syempre para masundan nyo or ma-recall kung ano yung mga pinagagawa ko sa video. Yan. So, ano na tayo, start na tayo. Ngayon, gumawa ko dito ng to-do list. So, ito yung mga gagawin natin. So, ito ang ating mechanics. So, ito yung mga to-do list natin o yung mga dapat natin gawin ngayong araw. Sample yan, mga yan. So, ibig sabihin, kapag ito raw ay, ibig sabihin kapag ito ay nagawa na natin, so, ibig sabihin, ito ay mawawala na. Or sabihin na natin, magkukulay red na siya. Or green to success. Or, ibig sabihin, tapos na natin gawin. Done na. Ngayon, gawin naman natin tong red kapag hindi pa siya done. So, paano natin gagawin yun? So, ang simple logic naman natin ang gagawin is, kailangan lang naman natin muna is i-eliminate yung mga tapos na natin. So, yan. So, meron ako ditong component na to-dos na ginawa. And then, to-do. Same dun sa mga Pokemon na ginawa natin previously, no? Yan. And then, meron tayo ditong use state naman. In-apply na natin use state. So, an array item naman. Hindi na siya string, hindi na siya boolean. So, array item naman. Array naman tayo. So, ayan. So, naglagay lang ako ng padding dito para medyo kita dito sa may gilid yan. Ngayon, ito yung mga to-dos natin, no? Gumamit tayo dito ng map again. Tapos, in-extract natin yung mga to-do. So, gumamit lang ako ibang method naman. So, para may pakita yung different dun sa ginawa natin na may return. Ngayon, pinasa natin dito yung key. Syempre, kailangan yan. Required, kumbaga. And then, yung to-do na data. So, ito yung mga data natin, yung mga item. Yan. Assume natin item talaga to. So, pero item na talaga yan. Yung mga to-do na yan, ito yan, yung mga item na yan. So, punta tayo sa may to-do. So, ang gagawin natin is, kukulayan lang naman natin siya ng red. So, style, color, yung red. Yan. So, save natin, tingnan natin. Yan, 'di ba? Red na siya lahat. Ngayon, ang gagawin natin dapat kapag tapos na siya is magi-green na 'to. Ngayon, may kulang tayo. So, before natin gawin muna yung kulang na 'yan. So, pakita muna natin kung ano yung mangyayari o ano yung mga dapat natin gawin. So, kailangan natin mag-interaction muna. So, create lang tayo ng function na handle click dito. Sorry. Yan. Ngayon, kapag na-click to, ibig sabihin, magkukulay itong si red ng blue. Ay, ng green. I mean. So, let's say, maglagay tayo dito ng state. Again. State for, sabihin natin toggle. Then, set toggle. Or sabihin natin, para mas madali na lang, is done. Set is done. Use state, then yung boolean natin na false. So, usually naman, false tayo. Ngayon, kapag click natin to, syempre, magbabago yung is done. Not is done na siya. Yan. So, ang logic naman natin, kapag click to, yan, on click, tawagin natin si function. Ngayon, i-render naman natin dito si is done. So, ibig sabihin, para maging conditional statement yan. Kumbaga, parang gagawin natin conditional statement. So, yung previous na ginawa natin. So, if not is done, so, ibig sabihin, if false, red. Then, kapag done na siya, ibig sabihin, green. Yan. So, save lang natin. Tingnan natin kung ano magiging result. So, yan. Click siya. So, pagandahin lang natin ng konti. Lagyan natin siya ng cursor pointer. Yan. Then, save.
Ngayon, pag click natin to dapat magiging green. Yan, green na siya, 'di ba? Green, 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 green. So, 'di ba? Nag-work na siya, guys. So, refresh natin. Siyempre, magre-reset 'yan. Yan. So, take a bath. Tapos na natin. Let's say, read book, prepare lunch, sleep afternoon. So, ito mga to, hindi natin nagawa. So, ayun yung pinaka-activity natin today. Yun lang. So, kung paano lang natin i-enhance yung logic natin. So, sana may natutunan kayo sa video na to, guys. So, sa to-do list lang naman. So, pero it is an example of simple application. So, pwede nyo na to gamitin or ilagay sa portfolio nyo. So, yun lang, guys.